lamang dalawang sundalong nasugatan sa Ayungin Shoal matapos sa pagpapalo ng sagwan ng Chinese Coast Guards. Inilala ng Pangulong Bongbong Marcos at binigyan ng tulong pinansyal. Akala ko binigyan ng baril. Panggante. Bilang gante. Wala malang 9mm. May ganso yata ngayon. Lakay Ray Sibayan. Ha? Yan. Aris number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, ginawaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Order of Lapu-Lapu ang dalawang miyembro ng Philippine Navy na nasugatan sa konfrontasyon sa Ayungin Shoal. Ayon sa Malacanang, ito'y bilang pagkilala sina Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abalie at Private Eric Lasida sa kanilang katapangan at tapat na paglilingkod sa bayan. Binisita at personal na kinumusta ng Pangulo ang dalawa sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa City, Palawan. Ang Order of Lapu-Lapu ay isang karangalan ay ginagawad ng Pangulo ng Pilipinas sa mga opisyal, kawani ng gobyerno at maging sa mga pribadong individual na nagpamalas ng pambihirang kabayanihan para sa kampanya o advokasya ng presidente. Kasabay nito, ipinagkaloob sa kanila ang tig 100,000 piso na tulong pinansyal. Muli namang ipinahayag ni Pangulong Marcos ang buong suporta ng pamahalaan sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na patuloy na nagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa. Ito si Let Narciso para sa DZ. Yes, Lakay? May kulang sa ibinigay ng Commander-in-Chief sa mga sundalo? Ano, Lakay? Dapat helmet. Ayan. Ay, oo. Para may protection. May protective Kevlar gear. helmet. Oo. Ayan. Kaya pala maaga umalis kanina ang presidente nasa Palawan. Okay. Lakay, marami siyang aktibidad. Nag-aerial inspection din sa may Malampaya. Malampaya. Yung oil rig. Lakay. Yung mga flood control project, wala bang flood control project sa Palawan? Binuksan, Lakay, yung pinakamalaking dam doon. Yung dam. Irrigation project. And then, anong oras nakabalik ang presidente sa Malacanang? Hindi na nabanggit, Lakay. Ganun ba? Sa Malacanang. Kailan ang rehearsal niya sa SONA? Oo nga. Ilang tulog na lang. Wala pa bang patikim kung ano ang lalamanin ng SONA ng presidente, Miss Let? Kung gaano katagal. Wala, Lakay, pero sabi ni Jose Castro kanina by Sunday tapos niya na yon. Sunday pa? Lunes na. Hindi pa daw kasi nila na hindi pa nakapag-practice. Hindi pa makapamili dun sa mga pambobolang report ng mga cabinet secretaries. Kung kaninong report ang i-highlight. Baka pambobola lang, kailangan i-verify muna, baka mapahi ang presidente. Baka sabihin ng DOH wala nang nakapilang pasyente sa mga Mona Lisa hospitals ng gobyerno. Pagkatapos Bakit Mona Lisa, Lakay? they just lie there, they just die there, di ba? Himan damit din. So dapat na ma-check talaga, ha? Ayan, pa-check sa sa ISAP, sa NSC o kaya PSG. Ayan. Kung tama yung mga report ng mga cabinet members, baka magre-report ng presidente. Ayan, mali pala sa ground. Ayan. Iba naman pala. Okay. Sabay-sabay daw nating maririnig, Lakay. Pero yung mga accomplishment, yung mahalagang anunsyo, yung ano man yung kanyang sasabihin sa SONA. Pero ngayong Huwebes, dapat Secretary Dave Gomez, Yusek Claire, dapat tapos na yun, dapat rehearsal na lang ni Presidente. Sino yan. ba katuwang niya sa paggawa ng kanyang script, Lakay? Siyempre, Press Secretary, Dave Gomez. So dapat, dapat may idea na si Madam Executive Claire. Secretary, ayan. At yung scriptwriter, ayan. At yung tagagawa ng mga punchline, ayan. Para hindi naman boring, Lakay, yung mga diba? sloganiring na parang mahiya naman kayo. Ayan, mga ganon. Para may matandaan. Kung walang kurap, walang mahirap. Ang mga ganyan. Mga taga-advertise ang gumagawa niyan. Ayan. Yung mga ganyan liners. Yung mahiya naman kayo. Sinong parang sino bang may-ari ng anong advertising company? Si George Garcia. Ayan. Director ng BCDA ngayon. Ayan. Sa kanya ba yun, Sabi ng Lakay? aking bubiti, sa kanya idea yung Mahiya yung naman mahiya kayo. naman kayo. Ayan.
So alamin natin kung ano naman ang susunod na slogan. Nakakulong na sila. Ayan. Hindi ka pala safe. Ayan. Hindi sila safe. Ayan. Baka hindi matapos-tapos si Presidente Lakay kasi ang dami niyang out of town pa eh. Baka hinahabol niya pa na matapos yung mga ilan sa mga naipangako ng nakaraang SOLA. So, kahapon, nung isang araw, ngayon at bukas, mayroon pa siyang mga out of town lakay. At saka, baka bago na rin ng presidente, ha? Ano lakay? Baka sabihin niya, hindi na sila aabutin ng Pasko. Ayan. Ano na lakay? New Year naman. Ayan. Mapuputokan kayo sa bagong taon. Ayan, Yun na, may idea na tayo lakay. ganun. Kanya na yun. Pwede na yan. Yung dati lakay, di ba, na magpapasko sa loob. Yun yung sinabi. Ito nga. Hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Ayan. Wala Nasa oblo na sila. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Baka sabihin na may iba. Ano lakay? Mr. President, mukhang napapahiya kayo, ha? Oo. Wala nangyayari sa flood control project. Oo, kailangan matik niya yung mga listahan lakay ng promises niya from last year. Isang taon na lang, dalawa pala yung nakukulong, yung mag-asawang Diskaya. Oo, Ayan. diba? Yung mga mas mayaman na mas marami na kulimbat, abay, andyan pa rin. Pero may mga senador naman lakay na nakapiit ngayon. Ayun, si Senator Marcoleta at saka Senator Jinggoy. Tsaka si Ayan. dating Senator Bong Revilla. Bong Revilla. Okay. Sige, abangan natin. Who's next? Ayan abangan natin, Miss Net, kapanapanabik kasi controversial ang sora ng presidente nung last year. May pasabog din Lakay kaya. at maraming aabangan yun nga. Masisingil siya doon sa nakaraang SOLA. So, abangan natin yung lalaman din ng kanyang speech. Okay. So, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.